Marahas na inilapag ni Doña Laurencia ang isang tseke sa ibabaw ng maliit na lamesa sa harapan ni Camille. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kanilang munting sala. "Ito ang halaga mo," malamig na sabi ng ina ni Stephen. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "1,000,000. 1,000,000 para sa kalayaan ng anak ko." Napatitig si Camille sa piraso ng papel. Hindi maproseso ng kanyang utak ang mga numerong nakasulat doon. 1,000,000. Ang halaga na hindi niya kailanman mahahawakan sa buong buhay niya, ngayon ay nasa harapan niya. Iniaalok bilang bayad para sa kanyang pag-ibig. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mukha ni Doña Laurencia ay unti-unting nawala at napalitan ng ibang imahe. Isang imahe na puno ng init at pagmamahal. Bigla, wala na siya sa masikip nilang sala. Nasa ibabaw siya ng isang burol, kasama si Stephen. Tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito alintana dahil sa higpit ng yakap ni Stephen mula sa kanyang likuran. "Ang ganda!" bulong niya habang isinasandal ang ulo sa dibdib nito. "Mas maganda ka," sagot ni Stephen. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga. Hinawakan nito ang kanyang kamay at may inilagay na isang simpleng silver na kwintas. "Hindi ito mamahalin, Camille, pero simbolo ito ng pangako ko na balang araw ibibigay ko sa iyo ang lahat, ang buong mundo." Napangiti siya. "Ikaw lang ang mundo ko, Stephen." Sapat na yon. Hinarap siya nito. Ang mga mata ay nangungusap ng sinseridad. "Hindi ako papayag na masaktan kanino man, Camille, kahit sino pa sila. Proprotektahan kita." Isang malakas na pagtikhim ang bumasag sa kanyang alaala. Kasing bilis ng kidlat na gumuhit sa kalangitan. Nawala ang init. Nawala ang mga pangako. Bumalik siya sa malamig at malupit na katotohanan. Nasa harapan niya ulit si Doña Laurencia. Ang mukha ay mas lalong tumigas. "Huwag kang mag-ilusyon, Hija," mariing sabi ng matanda. "Ang mga fairy tale ay para lang sa mga libro. Sa totoong buhay, ang mga prinsipe ay hindi para sa mga pulubi." Napayuko si Camille. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. "Mahal namin ni Stephen ang isa't isa," halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Laurencia. "Pag-ibig? Ang pag-ibig ba ang magbabayad ng mga utang ninyo? Ang pag-ibig ba ang magpapakain sa pamilya mo kapag tinanggal sa trabaho ang tatay mo?" Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ano pong ibig niyong sabihin?" "Ang ama mo nagtatrabaho sa construction site na pag-aari ng mga kaibigan ko," paliwanag ni Doña Laurencia. Bawat salita ay tila isang patalim. "Isang tawag ko lang, Camille. Isang tawag lang at mawawalan siya ng kabuhayan. At itong bahay na inuupahan ninyo, ang may-ari niyan ay may malaking utang na loob sa pamilya namin. Gusto mo bang palayasin kayo bukas na bukas din?" Gumuho ang mundo ni Camille. Hindi ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang sentensya. Nakikita niya sa mga mata ni Doña Laurencia na kaya nitong gawin ang lahat ng sinabi nito. Pero bakit po?" Hirap niyang tanong. "Wala naman po akong ginagawang masama. Ang pinakamalaking kasalanan mo ay ang pumasok sa buhay ng anak ko." Madiing sagot nito. "You are a distraction." Isang balakid sa magandang kinabukasan niya. Kunin mo ang pera at lumayo ka. Ibigay mo sa kanya ang kalayaan na kailangan niya para marating ang mga pangarap niya. Kung tunay mo siyang mahal, ito ang tamang gawin. Tumayo na si Doña Laurencia. Inayos ang mamahalin nitong damit. Huwag mo na siyang tatawagan. Huwag ka nang magpapakita. Ituring mo na lang na isang masamang panaginip ang lahat ng ito. At sa mga salitang iyon, tumalikod na ito at lumabas ng kanilang bahay. Iniwan ang nakakabinging katahimikan
at ang amoy ng mamahaling pabango na naiwan sa hangin. Naiwan si Camille na mag-isa, nakatitig sa tseke. Ang piraso ng papel na yon, ang sagot sa mga problema ng kanyang pamilya. Ngunit ito rin ang katapusan ng kanyang kaligayahan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ni Stephen ay kumikinang sa screen. Tumatawag ang lalaking pinangakuan siyang proprotektahan. Napatingin siya sa tseke. Napatingin siya sa pangalan ni Stephen sa screen ng cellphone. Ang puso niya ay tila pinipiga. Hindi siya makahinga. Hindi niya kayang sagutin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang tawag ay naputol. Ngunit agad itong tumawag muli. Patuloy lang sa pagring ang cellphone. Ang tunog ay tila isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang wasak na puso. And cut. Great take, Steven. Bumitaw si Stephen mula sa mahigpit na pagkakayakap sa kanyang co-star. Isang pilit na ngiti ang ibinigay niya sa lahat ng taong pumalakpak sa set. Pero sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Camille sa bawat break. Pero ni isang beses ay hindi nito sinagot. Diretso lang ito sa voicemail. Hindi ganito si Camille. Palagi itong sumasagot. Kahit gaano pa ito ka-busy, magte-text ito para sabihing, tatawag na lang mamaya. Pero ngayon, wala. Walang text, walang sagot. May kakaibang kaba sa dibdib niya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Okay people, 15-minute break, sigaw ng direktor. Agad na bumalik si Stephen sa kanyang upuan at muling tinipa ang numero ni Camille. Ring, 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 voicemail, napabuntong hininga siya at napasabunot sa sariling buhok. Ano kaya ang nangyayari? Bigla, pumasok sa isip niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ina kagabi. Nasa hapagkainan sila sa kanilang malaking mansyon. Ang ina niya, si Doña Laurencia, ay elegante tulad ng dati. Umiinom ng tsaa habang siya ay kumakain. Stephen, anak. Mahinahong simula nito. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Alam mo yan. Tumango lang siya habang ngumunguya. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang nakita mo sa babaeng yon. Si Camille. Dagdag pa nito, may bahid ng pagkadismaya sa boses. Napatigil siya sa pagkain. Ma, please. Napag-usapan na natin to. Alam ko, pero hindi ako mapanatag. Sabi ni Doña Laurencia, ibinaba ang tasa. Mabuti siyang babae marahil, pero hindi siya nababagay sa mundo natin. Ang isang agila ay hindi lumilipad kasama ng isang maya. Hindi ganoon ang tingin ko sa kanya, ma. Mariin niyang sabi. Mabait si Camille. Mahal niya ako at mahal ko siya. Yun ang importante. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Pag-ibig. Akala mo sapat na yan. Anak, balang araw, maiintindihan mo rin ako. Ginagawa ko lang to para protektahan ka. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang salitang protektahan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Posible kayang may ginawa ang ina niya? Hindi. Hindi naman siguro. Mahal siya ng kanyang ina. Marahil ay nag-aalala lang ito ng sobra. Oo, yun lang yun. Pero hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na niya kaya pang maghintay. Kailangan niyang makita si Camille. Kailangan niyang masigurado na okay lang ito. Tumayo siya at nilapitan ng direktor. Direk, sorry po. May emergency lang po. Pwede po bang mauna na akong mag-pack up ngayon? Nagulat ang direktor, pero nakita nito ang determinasyon sa mukha ni Stephen. Sige Stephen, kami na ang bahala dito. Nagpasalamat siya at dali-daling umalis sa set. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Sumakay siya agad sa kanyang kotse at nagmaneho. Sa daan, dumaan siya sa isang flower shop at bumili ng isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Camille. Gusto niyang sorpresahin ito. Gusto niyang yakapin ito ng mahigpit at sabihing, huwag itong mag-alala.
sa sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay silang dalawa. Habang papalapit siya sa eskinita kung saan nakatira si Camille, bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Ipinark niya ito sa medyo malayo para hindi agad mapansin. Dala-dala ang mga bulaklak, bumaba siya ng kotse, isang nangiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi habang iniisip ang magiging reaksyon ng dalaga. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. Sa bungad ng eskinita, sa labas ng isang maliit na tindahan, nakita niya ang ama ni Camille, si Mang Lito. Nakaupo itong mag-isa sa isang bangko, nakayuko, at nakasandal ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Ang mga balikat nito ay tila pinapasan ang buong mundo. Nakatingin lang ito sa sahig. Ang mukha ay blanko, puno ng pagkabigo, at kawalan ng pag-asa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Stephen. Alam niyang may mali. Mayroong napakasamang nangyari. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay mas mabigat pa kaysa sa dati. Nakaupo si Camille sa tabi ng kanyang ina, si Aling Nena, habang pareho silang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama. Nang bumukas ang pinto, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Mang Lito sa sahig na kawayan ang unang nagbigay ng senyales na may masamang nangyari. Nakayuko itong pumasok, hindi man lang tumitingin sa kanila. Umupo ito sa isang silya, ang mukha ay gusot, ang mga mata ay walang buhay. Lito, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena. Huminga ng malalim si Mang Lito bago nagsalita. Ang boses ay pagod at basag. Wala na. Tinanggal na ako sa trabaho. Ano? Sabay na bulalas ni Camille at ng kanyang ina. Pero bakit daw? Umiling si Mang Lito. Walang sinabing dahilan. Bigla na lang. Pinatawag ako ng supervisor, sinabing hindi na daw kailangan ang serbisyo ko. Kinuha ang ID ko. Ganoon lang kabilis. Hindi. Hindi ito nagkataon lang. Naramdaman ni Camille ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga salita ni Doña Laurencia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tawag ko lang, Camille. Isang tawag lang. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang galit ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Galit hindi lang para kay Doña Laurencia, kundi para sa sarili niya. Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Diyos ko po, humagulgol si Aling Nena, napahawak sa dibdib. Paano na tayo? Ang mga bayarin natin. Bago pa man sila makabawi sa unang dagok, isang malakas na katok sa pinto ang muling pumutol sa kanilang pag-uusap. Nagtataka silang nagkatinginan. Naglakad si Camille papunta sa pinto at binuksan ito. Ang may-ari ng kanilang inuupahan, si Mang Cardo, ang nasa labas, may hawak na sobre. Magandang hapon po, bati ni Camille. Camille, pasensya na sa abala, sabi ni Mang Cardo, umiiwas ng tingin. Pinapasabi lang ng may-ari ng lupa. Kailangan nyo na raw lisanin ang bahay sa loob ng 1 linggo. Pipo! Tila nabinggi si Camille. Bakit po? Bayad naman po kami sa upa. Alam ko, Hija. Pero, ibebenta na daw ang lupa. Kailangan na raw bakantihin. Pasensya na talaga. Inabot nito ang sulat at mabilis na tumalikod. Tila ayaw nang makita ang magiging reaksyon nila. Isinara ni Camille ang pinto. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang mga magulang. Sa itsura ng kanyang mukha alam na nila. Nanlambot ang mga tuhod ni Aling Nena. Bumagsak ito sa upuan at doon na humagulgol ng walang tigil. Si Mang Lito naman ay napasuntok sa pader sa sobrang sama ng loob. Wala na tayong matatatakbuhan. Sigaw ng kanyang ama, ang boses ay puno ng sakit at kawalan ng kapangyarihan. Hindi na kinaya ni Camille, pumatak ang mga luha niya, pero hindi siya gumawa ng ingay. Tumakbo siya papasok sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Nilak ito. Sumandal siya sa pinto, dinig na dinig ang pag-iyak ng kanyang ina at ang mga mura ng kanyang ama sa labas. Bawat hikbi
ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, lumapit siya sa kanyang lamesa. Nandoon pa rin ito, ang tseke, ang 1 milyong piso. Hindi na ito mukhang isang insulto ngayon. Sa mga mata niya ang tseke ay naging isang bubong na masisilungan ng kanyang mga magulang. Naging pagkain sa kanilang lamesa, naging kapayapaan sa kanilang mga puso, kapalit ng kanyang sariling kapayapaan, kapalit ng kanyang sariling puso, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang galit at sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang tseke, tinitigan niya ito. Ito na ang huling pagpipilian niya, ang tanging paraan para iligtas ang mga taong mas mahal pa niya kaysa sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinitipa ang pangalan ni Stephen. Binuksan niya ang message box at nagsimulang mag-type. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ito na ang huli. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Nakarating si Stephen sa kanilang tagpuan sa ibabaw ng burol nang may bumabagsak na bato sa kanyang dibdib. Dito sila laging pumupunta para pagmasdan ang syudad, para mangarap. Pero ngayon, ang dating lugar ng kanilang mga pangarap ay tila naging isang lugar ng paghuhukom. Hawak niya pa rin ang buke ng bulaklak, pero ang mga talulot nito ay tila nagsisimula ng malanta, kasabay ng pagkalanta ng pag-asa sa kanyang puso. Ang text ni Camille, ito na ang huli. Paulit-ulit itong tumatakbo sa isip niya. Ilang minuto pa siyang naghintay bago niya natanaw ang papalapit na anino ni Camille. Agad siyang napatayo, handa na sanang salubungin ito ng yakap, pero natigilan siya. Hindi ito ang Camille na kilala niya. Ang babaeng papalapit sa kanya ay may blangkong mukha. Ang mga mata ay malamig na tila hindi na siya kilala. Ang dating init at sigla sa mga mata nito ay napalitan ng isang pader na hindi niya matagos. Camille, tawag niya. May panginginig sa boses. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Nakita ko ang tatay mo. Iniabot niya ang mga bulaklak. Para sa'yo. Pero hindi ito pinansin ni Camille. Tinitigan lang siya nito sa mata. Walang emosyon. Hindi ko kailangan yan. Nabitawan niya ng bahagya ang mga bulaklak. Ang mga salita nito ay kasing lamig ng hangin sa kanilang paligid. Stephen, kailangan na nating itigil to. Diretsong sabi ni Camille. Napapakunot ang noo ni Stephen. Itigil? Anong itigil? Ang usapan ba to tungkol kay Mama? Camille, kaya ko siyang kausapin. Magiging maayos din ang lahat. Pangako. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Camille. Hindi, Stephen. Hindi na magiging maayos dahil ako na mismo ang nagsasabing ayoko na. Para siyang sinampal. Ano? Ay, hindi kita maintindihan. Pagod na ako, Stephen. Sabi ni Camille. Ang boses ay patag at walang buhay. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong umasa na magbabago ang lahat. Napagtanto ko lang, hindi tayo para sa isa't isa. Magkaiba ang mundo natin. Hinawakan ni Stephen ang braso nito. Huwag mong sabihin, yan. Hindi yan totoo. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa, di ba? Marahas na binawi ni Camille ang kanyang braso. Ang pagmamahal ba makakabili ng bahay? Makakapagbayad ng utang? Stephen, gumising ka sa katotohanan. Sa pagkakataong yon, itinaas ni Camille ang kanyang kamay at hinubad ang silver na kwintas na ibinigay niya. Ang kwintas na simbolo ng kanilang mga pangako. Itong kwintas na to, sabi niya, tinitingnan ito na may halong pandidiri. Simbolo daw ng pangako mo. Pero sa totoo lang, Stephen, napakamura nito. Ang bawat salita ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Stephen. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang lalamunan. Hindi ikaw yan, Camille.
Hirap niyang sabi. Hindi yan ang sasabihin mo. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Aayusin natin. Umiling si Camille. Ang isang takas na luha ay biglang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tila isang pagkakamali na hindi dapat makita. Kinuha niya ang kamay ni Stephen at sa pilitang inilagay doon ang kwintas. Ang lamig ng metal ay tila yelo na dumampi sa kanyang balat. Paalam, Stephen. At sa huling pagkakataon, tinitigan siya ni Camille sa mata. Ngunit wala na siyang makitang pagmamahal doon. Pait at pagod na lang. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa dilim. Camille! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Camille! Bumalik ka! Ngunit hindi na ito lumingon. Nabitawan ni Stephen ang mga bulaklak. Bumagsak ito sa lupa. Ang mga talulot ay nagkalat. Napaluhod siya. Hawak-hawak ang kwintas na ibinalik nito. Ang lalaking sikat. Ang lalaking hinahangaan ng lahat. Ngayon ay mag-isang lumuluha sa ibabaw ng isang burol. Ang puso ay dinurog sa milyon-milyong piraso. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Nang sa wakas, ay nagawa niyang tumayo. Para siyang isang kaluluwang nawawala. Nagmaneho siya pauwi. Ang isip ay blangko. Ang puso ay manhid. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang mansyon, naroon ang kanyang ina. Naghihintay. Nakita nito ang itsura niya, ang namumumugto niyang mga mata, ang nawasak niyang anyo. Agad siyang nilapitan ni Doña Laurencia at niyakap. Anak, malumanay nitong sabi. Doon na bumuhos ang lahat ng sakit. Humagulgol si Stephen sa balikat ng kanyang ina. Hinagod ni Doña Laurencia ang kanyang likod. Shh! Nandito lang si Mama. At habang yakap-yakap siya nito, isang tinig na tila lason ang ibinulong nito sa kanyang tainga. Sinabi ko na sa'yo, anak, hindi siya para sa'yo. Iniligtas lang kita. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, nagsimula siyang maniwala. Pinagmasdan ni Doña Laurencia ang kanyang anak mula sa siwang ng pinto ng library. Nakaupo si Stephen sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang isang baso ng mamahaling alak ay hindi man lang nababawasan sa kanyang tabi. Ilang araw ng ganito, tahimik, walang imik. Tila isang multo sa sarili nilang mansyon. Isang bahagi ng puso ni Doña Laurencia ang nakaramdam ng kirot. Nasasaktan siyang makita ang anak na nagdurusa. Ngunit ang kirot na iyon ay mabilis na natabunan ng isang mas matigas na damdamin, determinasyon. Ang sakit na ito ay panandalian lamang, sabi niya sa sarili. Isang lagnat na kailangang daanan para gumaling. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kaysa masira ang buong buhay niya dahil sa isang babaeng hindi niya kauri. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kilala niya si Stephen. Ang puso nito ay malambot at mapagpatawad. Ilang linggo o buwan lang, kapag humupa na ang sakit, baka maisipan nitong hanapin muli si Camille. Baka subukan nitong ayusin ang lahat. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Kailangan niya ng isang pangwakas na dagok. Isang bagay na hindi lang wawasak sa puso ni Stephen, kundi dudurog din sa anumang natitirang tiwala at pagmamahal nito para sa babaeng yon. Kailangan niyang ipatikim kay Stephen ang lason ng kasinungalingan sa paraang hindi na nito gugustuhin pangbalikan ang nakaraan. Tumalikod siya mula sa pinto at bumalik sa kanyang mamahaling mesa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang pribadong imbestigador. Nakuha mo na ba ang impormasyong pinapahanap ko? Malamig niyang tanong. Walang anumang pagbati. Makalipas ang isang oras, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang nag-abot sa kanya ng isang brown na envelope. Binuksan ito ni Doña Laurencia. Sa loob ay mga litrato at isang maikling report. Nandoon ang lahat ng detalye tungkol kay Camille. Pamilya,
mga kaibigan. At doon, isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon. Marco Reyes, pinakamatalik na kaibigan ni Camille mula pagkabata. Laging kasama, laging karamay. Ang report ay nagsasabi rin na may malubhang sakit sa puso ang ina ni Marco at kailangan nito ng agarang operasyon. Isang operasyon na hindi nila kayang bayaran. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Laurencia. Ito na, ang perpektong kasangkapan. Kinabukasan, sa isang tahimik at mamahaling coffee shop, hinarap ni Doña Laurencia ang isang binatang payat at halatang kinakabahan. Si Marco. Alam ko ang tungkol sa nanay mo. Simula ni Doña Laurencia, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato ng ospital. At alam kong kailangan mo ng pera. Napatitig si Marco sa litrato pagkatapos ay sa babaeng nasa harapan niya. Aano pong kailangan niyo sa akin? Binuksan ni Doña Laurencia ang kanyang Hermes bag at inilabas ang isang makapal na sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, papunta kay Marco. Simple lang ang gusto kong gawin mo, sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng bakal. Puntahan mo si Camille. Alam kong nasasaktan siya ngayon. I-comfort mo siya. Maging mabuting kaibigan ka sa kanya. Yakapin mo siya kung kinakailangan. Napakunot ang noo ni Marco, naguguluhan. Yun lang po? Yun lang, sabi ni Doña Laurencia. Ngumiti siya. At ako na ang bahala sa lahat. Kinagabihan, sa kanyang madilim na study, isa pang envelope ang dumating para kay Doña Laurencia. Sa pagkakataong ito, mga bagong kuha na litrato ang laman. Pinagmasdan niya ang mga ito isa-isa. Ang mga litrato ay malabo, tila kinunan mula sa malayo. Nandoon si Camille at Marco, nakaupo sa isang bangko sa labas ng bahay ng dalaga. Sa isang litrato, nakayakap si Marco kay Camille na umiiyak sa balikat nito, isang yakap ng isang kaibigang nag-aalala. Ngunit dahil sa anggulo ng pagkakakuha, ang yakap ay nagmukhang isang halik. Ang pag-comfort ay nagmukhang isang lihim na pagtatagpo. Ang pagkakaibigan ay nagmukhang pagtataksil. Perpekto. Hinawakan ni Doña Laurencia ang mga litrato. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa imahe ng dalawang magkaibigan. Ito na ang lason. Ito na ang katibayan na wawasak sa lahat. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at walang kaluluwa. Ngayon, Stephen, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga litrato. Makakalimutan mo na siya nang tuluyan. Lumipas ang mga linggo. Ang 1,000,000 piso ay ginamit ni Camille para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at humanap ng isang maliit na apartment na malilipatan sa kabilang bayan. Nawala ang mga problema nila sa pera, pero ang kapalit nito ay ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, niyayakap niya ang kanyang unan at tahimik na umiiyak. Iniisip si Stephen. Paulit-ulit niyang binabalikan ang sakit sa mga mata nito noong araw na yon sa burol. Ang bawat sigaw nito na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila isang multo na bumubulong sa kanya sa dilim. Ngunit pinipilit niyang maging matatag. Ginawa niya ito para sa kanyang pamilya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hanggang sa isang umaga, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang matinding pagkahilo at pagsusuka ang gumising sa kanya. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa stress at kalungkutan. Pero nang magpatuloy ito ng ilang araw, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Nanginginig ang mga kamay niya habang bumibili ng pregnancy test sa isang maliit na butika. Lihim siyang pumasok sa banyo ng kanilang bagong apartment. Ilang minutong paghihintay ang tila naging isang kawalang hanggan. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang resulta,
Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. 2 linya. Positibo. Nagdadalang tao siya. May isang maliit na buhay sa loob niya. Isang buhay na bunga ng pagmamahalan nila ni Stephen. Isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Magiging ina na siya. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw sa tuwa. Ngunit ang tuwang yon ay agad na napalitan ng pait. Paano niya sasabihin kay Stephen? Paano kung hindi na nito gustong makita pa siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas at galit na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Nagulat siya. Walang ibang nakakaalam ng bago nilang tirahan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala. "Sino yan?" tanong niya. "Camille, buksan mo to." Ang boses na yon. Ang boses na pinapangarap niyang marinig gabi-gabi. Ngunit ngayon ay puno ng galit na hindi niya kailanman narinig. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Si Stephen. Nakatayo sa harapan niya. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit at sakit. Para itong isang sugatang hayop na handang manakmal. Walang anumang salita, ibinato ni Stephen sa mukha niya ang isang bugkos ng mga litrato. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Napayuko si Camille para pulutin ang mga iyon. At nanlamig ang kanyang buong katawan. Mga litrato niya kasama si Marco. Ang mga litratong kuha mula sa malayo, malabo, at mukhang kahina-hinala. Ang pagyakap ni Marco ay nagmistulang isang halik. Ang kanilang pag-uusap ay nagmukhang isang lihim na relasyon. Kaya pala, sigaw ni Stephen. Ang boses ay basag sa sakit at pagkabigo. Kaya pala ganun kabilis para sa'yo na iwan ako. May iba ka na pala. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa ng matalik mong kaibigan. Napatingala si Camille kay Stephen. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Stephen, hindi eh. Hindi yan totoo. Makinig ka." "Makinig? Para saan pa, Camille? Para marinig ang mga kasinungalingan mo?" Tumawa ito ng mapakla. "Akala ko ba pera lang ang habol mo? Yun pala, may kasama pang kalandian. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad niya sa'yo? O baka naman libre lang, dahil matagal mo na siyang gusto." "Tumigil ka!" Sigaw ni Camille. Hindi na makayanan ang sakit ng mga salita nito. "Walang katotohanan yan." "Talaga?" tanong ni Stephen. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. "Kung walang katotohanan, bakit ka nanahimik? Bakit mo ako iniwan? Kung talagang mahal mo ako, dapat lumaban ka. Pero hindi. Pinili mong kunin ang pera. At ngayon, ito." Itinuro nito ang mga litrato. "Ito ang patunay na hindi ka kailanman naging tapat." Napatikom ang bibig ni Camille. Anong sasabihin niya? Na tinanggap niya ang pera para iligtas ang pamilya niya? Na lahat ng ito ay isang malaking bitag na inihanda ng sarili nitong ina? Lalo lang siyang magmumukhang sinungaling. Lalo lang siyang magmumukhang desperada. Nakita ni Stephen ang kanyang pananahimik. At para sa kanya, ang katahimikang iyon ay isang pag-amin. Isang huling tingin na puno ng pandidiri ang ibinigay nito sa kanya. "Sana hindi na lang kita nakilala. Mula ngayon, patay ka na para sa akin." Tumalikod ito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Isinara nito ang pinto ng malakas. Sa pagkawala niya, doon na bumagsak si Camille. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na litrato. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nawala na si Stephen. Nawala na ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Nawala na siya magpakailanman. Habang nakaluhod sa gitna ng mga kasinungalingan, nagdesisyon siya.
Itatago niya ang kanyang pagbubuntis. Bubuhayin niya ang kanyang anak ng mag-isa. Lalayo siya sa lugar na ito. Mag-isa na lang siya ngayon. Siya at ang munting buhay sa loob niya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, itinayo ni Camille ang isang bagong mundo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isang mundong maliit, simple, ngunit buo. Ang mundong iyon ay may pangalan, Kaisan. Mami, gising na! Isang maliit na boses ang gumising kay Camille, kasabay ng malambot na pag-uga sa kanyang balikat. Pagmulat niya ng mata, isang pares ng pilyong mga mata na kamukhang kamukha ng sa kanya, ang sumalubong sa kanya, kasama ng isang ngangiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na umaga. Kaisan anak, ang aga-aga pa. Sabi niya, inaantok pa. Pero sabi mo po, maglalaro tayo bago ka pumasok sa trabaho. Sabi ng 5 taong gulang na bata, ang boses ay puno ng sigla. Napangiti si Camille. Sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang pagod. Bumangon siya at kiniliti ang kanyang anak. Ang halakhak nito ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang buhay sa probinsya ay simple. Isang maliit na kwartong inuupahan at ang trabaho ni Camille bilang katulong sa kusina ng isang maliit na karinderya. Sapat lang ang kinikita niya para sa kanilang dalawa. Pero hindi kailanman naramdaman ni Camille na nagkulang siya. Dahil sa tuwing titingnan niya si Kaisan, nakikita niya ang lahat ng yaman sa mundo. Si Kaisan ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon, ang batang nagligtas sa kanya mula sa tuluyang pagkalunod sa kalungkutan. Matalino ito, bibo, at higit sa lahat may angking talento. Mahilig kumanta si Kaisan, kabisado nito ang halos lahat ng kanta sa radyo, at sa tuwing kumakanta ito, kahit sa gitna ng kanilang munting sala, humihinto ang mundo ni Camille. Mayroong mahika sa boses ng kanyang anak, isang purong talento na hindi maitatago. Isang hapon, habang nanonood sila ng luma nilang telebisyon, isang makulay na commercial ang biglang umere. Narito na ang pinakamalaking singing contest para sa mga bata. Ang munting bituin. Kung ang anak nyo ay may ginintuang tinig, ito na ang pagkakataon niyang magniningning. Nanlaki ang mga mata ni Kaisan. Tumayo ito at lumapit sa TV. Ang maliliit na kamay ay nakadikit sa screen na para bang gusto nitong pumasok sa loob. Mami, sabi nito, lumingon sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa pangarap. Gusto ko pong sumali dyan. Biglang nanikip ang dibdib ni Camille Manila Auditions. Ang salitang Manila ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang likod. Ang Manila ay ang lugar ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang lugar na tinakbuhan niya. Anak, malayo yon. Mahina niyang sabi. At maraming magagaling. Mahirap manalo dyan. Kaya ko po yun, Mami. Puno ng kumpiyansang sabi ni Kaisan. Practice po ako lagi. Please, Mami. Please. Nakita ni Camille ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang isang pangarap na nagsisimulang mabuo. Paano niya ito ipagkakait sa kanya dahil lang sa sarili niyang mga takot? Ang batang ito ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Hindi ba't nararapat lang na ibigay niya ang lahat para sa mga pangarap nito? Huminga siya ng malalim. Sige anak, susubukan natin. Ang nangiti sa mukha ni Kaisan ay tila mas maliwanag pa kaysa sa araw. Makalipas ang ilang linggo ng pag-iipon at paghahanda, sumakay sila sa bus patungong Maynila. Habang si Kaisan ay tuwang-tuwa sa bawat gusali at sasakyang nakikita, si Camille naman ay hindi mapakali. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat kilometrong papalapit sila sa syudad na minsan nang dumurog sa kanya. Nakarating sila sa higanting gusali ng TV station. Napakaraming tao, mga magulang, at mga batang tulad ni Kaisan na nangangarap ding maging bituin. Hinawakan ni Camille ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak.
na tila doon humuhugot ng lakas. "Kaya mo to, anak. Galingan mo, ha?" sabi niya. "Opo, Mami. Para sa'yo po ito." Pumasok sila sa lobby ng gusali. Ang lamig ng aircon at ang liwanag ng mga ilaw ay nakakasilaw. Habang ginagabayan niya si Kaisan sa gitna ng maraming tao, isang bagay sa pader ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang dambuhalang poster. Nakatayo doon ang isang lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, nakangiti ng may kumpiyansa sa kamera. Mas matipuno na ito ngayon. Mas seryoso ang mga mata. Pero ang nangiting iyon, kilalang kilala niya ang nangiting iyon. Sa ilalim ng kanyang larawan ay may nakasulat na malalaking letra, "Munting Bituin." Punong hurado. Stephen de Alcazar natigilan si Camille. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaking tinakbuhan niya sa loob ng 5 taon, ang ama ng kanyang anak. Ang multo na pilit niyang tinatakasan ay nasa harapan niya ngayon. Hindi sa personal, kundi sa isang higanting poster. Nagbabadya ng isang banggaan ng mga mundo na hindi niya pinaghandaan. "Mami, ayos ka lang po?" tanong ni Kaisan. Napansin ang biglang paninigas ng kanyang ina. Napakurap si Camille at napatingin sa anak. Ang inosenteng mukha nito. Ang mga mata nitong kamukhang-kamukha ng lalaki sa poster. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang hilahin si Kaisan palayo sa lugar na ito at wag nang lumingon pa. Pero nakita niya ang kumikinang na pangarap sa mga mata ng kanyang anak. Huli na ang lahat para umatras. Ang penthouse unit ni Stephen de Alcazar ay may tanawin ng buong syudad. Mula sa kanyang bintana, ang mga ilaw sa ibaba ay parang isang dagat ng mga nahulog na bituin. Sa isang estante, nakahilera ang mga tropeo at parangal na natanggap niya sa loob ng 5 taon. Siya ay nasa tuktok ng kanyang karera. Isang superstar, isang premyadong aktor, isang pangalan na hinahangaan ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa gitna ng karangyaan at katahimikan ng kanyang kondo, may isang malaking espasyo na hindi mapunan. Isang kabanghalamig na pakiramdam ng kawalan. 5 taon na niyang pilit na pinupunan ang espasyong yon. Sa trabaho, sa mga panandaliang relasyon, sa alak. Ngunit sa tuwing mag-isa na lang siya, sa tuwing tititig siya sa salamin, isang pares ng malulungkot na mga mata ang bumabalik sa kanyang alaala. Ang mga mata ni Camille. Tinanggap niya ang pagiging hurado sa munting bituin dahil sa pagkainip. Gusto niya ng isang bagong bagay, isang distraction. Ngunit habang nakaupo siya sa magarang upuan ng mga hurado, sa tabi ng 2 pang sikat na personalidad, ang nararamdaman niya lang ay pagkabagot. Sunod-sunod na mga bata ang nagpakitang gilas sa entablado. May magagaling, may sintonado, may mga pilit na ginagaya ang mga sikat na mga awit. "Number 14, thank you. Next," sabi niya sa mikropono. Medyo iritado na. Ang strikto naman ng ating punong hurado ngayon. Biro ng katabi niyang hurado. Ngumiti lang si Stephen ng pilit. "Okay, let's call in our next contestant," masiglang sabi ng host. "From the province of Laguna, let's give a big round of applause to contestant number 15, Kaisan de la Cruz." Isang maliit na bata ang lumabas mula sa gilid ng entablado. Payat ito, may suot na simpleng pantalon at polo shirt. Mag-isa itong naglakad papunta sa gitna. Tila nahihiya ngunit may determinasyon sa mga mata. Hindi ito pinansin ni Stephen. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom. Isa lang to sa maraming batang susubok sa kanyang pasensya. Nagsimula ang musika at pagkatapos, nagsimulang kumanta ang bata. "May isang munting pangarap sa aking munting isipan." Natigilan si Stephen. Napabitaw siya sa kanyang baso. Ang boses, malaanghel, napakapuro, walang halong pilit. Ang bawat nota ay malinis. At ang emosyon sa pagkanta
ay tila nanggagaling sa isang pusong mas matanda pa kaysa sa itsura nito. Bigla, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig na lang ni Stephen ay ang boses ng batang iyon. Tumingin siya ng diretso sa bata sa kauna-unahang pagkakataon. Pinagmasdan niya itong mabuti. Ang buhok na medyo kulot sa dulo. Ang paraan ng pagpikit nito kapag inaabot ang mataas na nota. Ang paraan ng pagngiti nito sa pagitan ng mga linya ng kanta. Isang ngiti na parang binunot mula sa kanyang sariling mga lumang litrato. Noong bata pa siya, parang may isang malakas na kidlat ang tumama sa buong pagkatao ni Stephen. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang puso niyang matagal ng manhid ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi. Imposible. Pero habang patuloy na kumakanta ang bata, mas lalo niyang nakikita ang hugis ng mga mata, ang tangos ng ilong. Ito ay isang maliit na salamin ng kanyang sarili, isang multo ng kanyang nakaraan na biglang nagkatawang tao sa harapan niya. Nang matapos ang kanta, ang buong studio ay napuno ng palakpakan. Ang mga kapwa niya hurado ay nakatayo na, pumapalakpak ng may paghanga. Pero si Stephen ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa bata. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Wow! Grabe ka bata. Sir Stephen, mukhang natulala ang ating punong hurado, sabi ng host. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, naghihintay ng kanyang komento. Pero wala siyang masabi tungkol sa kanta. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. Dahan-dahan siyang yumuko papunta sa mikropono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang buong mundo niya ay tila nakasalalay sa magiging sagot sa tanong na bibitawan niya. Hindi niya pinansin ang mga ngiti at papuri ng lahat. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa harapan niya. Sa isang boses na bahagyang nanginginig at halos pabulong, tinanong niya ang nag-iisang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Bata, simula niya, anong pangalan ng nanay mo? Sa madilim na sulok sa likod ng entablado, narinig ni Camille ang tanong na yon. Ang kanyang puso, na sa loob ng 5 taon ay natutong tumibok para lang sa kanyang anak, ay biglang tumigil. Bago pa man makasagot si Kaysan, bago pa man mabuka ng bata ang kanyang bibig para sabihin ang pangalan ng kanyang ina, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa dilim sa likod ng entablado. Kaysan! Halika na anak! Ang boses na yon, kahit mahina, kahit nanginginig, kilalang kilala ni Stephen. Para itong isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Agad na tumakbo si Camille papunta sa entablado. Hindi man lang niya tiningnan ang mga hurado o ang audience. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Kaysan. Hinawakan niya ito sa kamay at mabilis na hinila palayo sa mikropono, palayo sa liwanag, pabalik sa dilim ng backstage. Teka lang po. Miss, sandali. Sigaw ng host, naguguluhan. Pero huli na ang lahat. Para silang isang bula na biglang naglaho. Ang buong studio ay nagkagulo. Ang mga hurado ay nagtatanungan. Ang audience ay nagbubulungan. Pero si Stephen, wala nang pakialam sa kanila. Isang salita lang ang nasa isip niya. Camille. Walang paalam, walang paliwanag. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kamera na nakatutok sa kanya ay hindi niya pinansin. Stephen, saan ka pupunta? Tanong ng katabi niyang hurado. Hindi siya sumagot. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Tinakbo niya ang hagdan pababa ng stage. Ang puso niya ay kumakaripas. Hinahabol ang anino ng babaeng 5 taon niyang sinubukang kalimutan. Camille! Sigaw niya habang tinatahak ang mahabang pasilyo ng backstage. Camille, mag-usap tayo. Narinig ni Camille ang kanyang mga sigaw.
Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Kaisan at binilisan ng lakad. "Mami, sino po yon?" tanong ni Kaisan. Hirap ng sumunod. "Bakit po tayo tumatakbo?" "Wala yon, anak. Tara na," sabi ni Camille. Ang boses ay nanginginig. Ngunit mas mabilis si Stephen. Sa isang likuan sa pasilyo, naabutan niya sila. Hinarangan niya ang kanilang daan. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang emergency light, nagtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang dalagang simple na kanyang minahal. May mga guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito at ang dating lambot ay napalitan ng isang matibay na pader. Pero sa kabila ng lahat, para kay Stephen, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Si Camille naman, pagkakita sa mukha ni Stephen, sa sakit at kalituhan sa mga mata nito, ay tila muling naramdaman ang lahat ng sakit na pilit niyang ibinaon. Pero hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. "Umalis ka sa dinadaanan namin, Stephen," malamig niyang sabi. "Hindi," mariing sagot ni Stephen. Ang mga mata ay hindi maalis sa batang nagtatago sa likod ni Camille. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko." Lumuhod si Stephen para magpantay sila ng bata. "Anak ko ba siya, Camille?" tanong niya. Ang boses ay nagmamakaawa. "Sagutin mo ako. Please." Napatingin si Kaisan mula sa kanyang ina papunta sa lalaking nasa harapan niya. "Mami, siya po ba ang daddy ko?" Inosenteng tanong ng bata. Ang tanong na yon ang dumurog sa puso ni Camille. Ito ang tanong na kinatakutan niyang marinig mula sa kanyang anak sa loob ng 5 taon. Tumingin siya kay Stephen. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng galit. Ang galit para sa ginawa ng ina nito at ang galit para kay Stephen sa basta na lang nitong paniniwala sa mga kasinungalingan. Hindi. Hindi niya ibibigay ang satisfaction na hinahanap nito. Hindi niya hahayaang guluhin nito ang tahimik na mundong binuo niya para sa kanyang anak. "Hindi," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang patalim na itinarak niya hindi lang sa puso ni Stephen, kundi pati na rin sa sarili niya. "Nagkakamali ka. Hindi mo siya anak." Samantala, sa kanyang mansyon, nanonood ng live telecast si Doña Laurencia. Nakakunot ang noo niya sa biglaang kaguluhan. "Anong nangyayari sa anak kong yan?" Inis niyang sabi sa sarili. Nang biglang ilipat ng cameraman ang kuha mula sa bakanteng upuan ni Stephen papunta sa backstage. Saglit lang, ilang segundo lang, pero sapat na. Nahagip ng kamera ang isang babae, mabilis na hinihila ang isang bata palayo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Laurencia. Itinutok niya ang kanyang paningin sa screen. Ang babae. Pamilyar ang likod nito. At ang bata? Nang lumingon ng bahagya ang bata, nasinagan ng ilaw ang mukha nito. Nabitiwan ni Doña Laurencia ang hawak niyang tasa ng tsaa. Nabasa ang kanyang mamahaling damit, ngunit hindi niya ito inalintana. Nakatitig lang siya sa screen ng TV, sa mukha ng batang kamukhang kamukha ni Stephen nung ito'y maliit pa. Isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng gulat, pagtataka, at isang emosyong hindi niya pinansin sa loob ng maraming taon, ang biglang bumuhay sa kanyang halos manhid ng puso. Nakatayo si Stephen sa pasilyo, mag-isa. Ang mga salita ni Camille ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na tila isang sirang plaka. Hindi mo siya anak, pero habang inaalala niya ang mukha ng bata, ang mga mata, ang nangiti, ang paraan ng pagtayo nito, mas lalo siyang hindi naniniwala. Ang kanyang puso, na minsan nang naniwala sa isang kasinungalingan, ay nag-aatubiling maniwala sa isa pa. May mali. Ang pagtanggi ni Camille ay masyadong mabilis, masyadong desperado.
Para itong isang pader na bigla niyang itinayo para protektahan ang isang bagay. Ang pagkakapareho nila ng bata ay hindi maikakaila at ang mga litratong naghiwalay sa kanila, 5 taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, pinagdudahan niya ang mga iyon. Napakadali niyang naniwala. Napakabilis niyang humusga. Hinayaan niyang kainin ng galit at sakit ang kanyang isipan. Hindi na ngayon. Nilapitan siya ng kanyang manager na nag-aalala. "Stephen, anong nangyari? Pinagkakaguluhan ka na sa labas?" "Hindi na yan mahalaga," mariing sabi ni Stephen. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa sakit sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang kanyang manager. "Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor." "Ano yon?" "Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco Reyes, kaibigan ni Camille. Kailangan kong malaman kung nasaan siya ngayon." Tumingin siya sa mata ng kanyang manager. "Ngayon na." Samantala, sa loob ng isang itim at marangyang kotse na bumabaybay sa kalsada, si Doña Laurencia ay hindi mapakali. Ang imahe ng bata sa TV screen ay tila nakatatak na sa kanyang isipan. Inutusan niya ang kanyang driver na umikot-ikot lang muna habang siya ay may tinatawagan. "Nasaan na ang report na pinapagawa ko?" Tanong niya sa kanyang imbestigador sa kabilang linya. "Ang babae at ang bata. Sa TV, alamin mo kung saan sila nakatira dito sa Maynila. Gusto ko ng address sa loob ng 1 oras." Pagkababa niya ng telepono, napasandal siya sa malambot na upuan ng sasakyan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maranasan. Bakit niya ito ginagawa? Dapat ay galit siya. Kung totoo ngang apo niya ang batang iyon, ibig sabihin ay nabigo ang plano niya. Ngunit wala siyang maramdamang galit o pagkadismaya. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang pag-usisa. Isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa kanya palapit sa bata. Makalipas ang halos 1 oras, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Isang address sa isang simpleng distrito sa Maynila. Ibinigay niya ito sa kanyang driver. "Dito tayo pupunta. Pero itabi mo lang ang sasakyan sa malayo. Huwag kang magpapakita." Utos niya. Nakarating sila sa isang eskinita na puno ng maliliit na apartment. Mula sa tinted na bintana ng kanyang kotse, pinagmasdan ni Doña Laurencia ang paligid na may bahid ng pandidiri. Ito ang uri ng lugar na pilit niyang tinalikuran sa kanyang kabataan. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa labas ng isang maliit na tindahan, nakaupo si Camille at Kaysan sa isang bangko. Hawak ni Kaysan ang isang mumurahing ice cream at tuwang-tuwa itong nagkukwento sa kanyang ina habang kumakain. Si Camille naman ay nakikinig lang. Ang mukha ay pagod, ngunit may ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Isang ngiting dalisay, isang nangangiting puno ng pagmamahal. Biglang tumawa ng malakas si Kaisa dahil sa isang bagay na sinabi niya. Ang tunog ng halakhak na yon, malinis, masaya, at walang muwang, ay tila isang mainit na sinag ng araw na tumagos sa tinted na bintana ng kotse at dumiretso sa nagyayelo ng puso ni Doña Laurencia. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakaramdam siya ng isang bagay maliban sa galit at pagmamataas. Isang kirot, isang pangungulila na hindi niya maintindihan, hindi niya maialis ang kanyang tingin sa bata. Sa kabilang dako ng syudad, bumalik ang manager ni Stephen. May hawak na isang piraso ng papel. "Nahanap ko na, Stephen. Ito ang address ni Marco Reyes." Kinuha ni Stephen ang papel. Tiningnan niya ang address. Walang imik, naglakad siya palabas. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa address na naglalaman ng susi sa 5 taon ng sakit. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay. Bumaba siya at naglakad papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto.
At sa harapan niya ay nakatayo ang lalaking naging dahilan ng 5 taon niyang pagdurusa. Nakatayo si Marco sa pintuan, maputla na parang isang multo. Sa likod niya, isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang nagtatakang nakatingin. 5 taon ng pagkakasala ang bumagsak kay Marco sa isang iglap. Sa pagkakita sa galit at sakit sa mga mata ni Stephen, alam niyang tapos na ang lahat. Hindi na niya kayang magtago. "Mag-usap tayo," mariing sabi ni Stephen. Ang sumunod na kalahating oras ay isang masakit na paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa loob ng maliit na bahay ni Marco, sa harap ng kanyang ina na walang kamalay-malay, umamin si Marco sa lahat. Nanginginig ang boses nito habang ikinukwento ang tungkol sa sakit ng kanyang ina, ang desperasyon niya para sa pera, at ang malupit na alok ni Doña Laurencia. Inamin niya ang pag-set up ng mga litrato, ang pagsira sa tiwala ng kanyang matalik na kaibigan. "Patawarin mo ako, Stephen," humagulgol si Marco. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng ginawa ko. Hindi sumagot si Stephen. Tumalikod lang siya at lumabas. Ang sakit sa puso niya ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na nakadirekta sa iisang tao, ang kanyang ina. Nagmaneho siya pauwi na parang isang bagyo. Ang isip ay umiikot sa lahat ng kasinungalingan. Pagpasok niya sa mansyon, dumiretso siya sa study kung saan alam niyang nagtatrabaho ang kanyang ina. Ibinagsak niya ang pinto para bumukas ito. Natigilan si Doña Laurencia, nagulat sa biglaang pagdating at sa itsura ni Stephen. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. "Stephen, anong problema?" "Galing ako kay Marco," malamig na sabi ni Stephen. Ang pangalang iyon, sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Laurencia. "Sinabi na niya sa akin ang lahat, ma," patuloy ni Stephen. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Ang pera, ang mga litrato, ang lahat ng kasinungalingan niyo. Ginawa ko yun para sa'yo." Depensa ni Doña Laurencia tumatayo. "Para iligtas ka sa isang pagkakamali." "Iligtas? Mas sinira niyo ang buhay ko," sigaw ni Stephen. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Tinanggalan niyo ako ng karapatang malaman na magiging ama ako. Ninakawan niyo ako ng 5 taon kasama ang anak ko. Ninakawan niyo ako ng pamilya. Hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi? O kayo, ma? Kayo na binalot ng galit sa mahihirap dahil sa nakaraan niyo. Kayo na handang sirain ang kaligayahan ng sariling anak para lang sa sasabihin ng ibang tao." Natigilan si Doña Laurencia. Ang mga salita ni Stephen ay tumama sa kanya na parang isang sampal. "Sinira niyo ang buhay ko, ma," paulit-ulit na sabi ni Stephen. Ang mga luha ng galit ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. "Sinira niyo ang pamilya ko." Sa mga salitang yon, tumalikod si Stephen at mabilis na lumabas. Iniwan si Doña Laurencia na nanginginig at hindi makapagsalita. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang dako ng syudad, masayang naglalaro si Kaysan. Hawak niya ang isang maliit na bola at pinagpapasahan sila ng kanyang ina. Sa isang malakas na sipa ni Camille, gumulong ang bola papunta sa kalsada. "Ako na po kukuha, Mami," masiglang sabi ni Kaysan. "Kaysan, wag!" sigaw ni Camille. Pero huli na. Tumakbo ang bata papunta sa kalsada, hindi napansin ang isang mabilis na sasakyang papalapit. Sa di kalayuan, kararating lang ng kotse ni Doña Laurencia. Bumalik siya. Hindi niya alam kung bakit. Tila may isang puwersa na humilas sa kanya, pabalik sa lugar na yon, matapos ang masakit nilang pag-uusap ni Stephen. At mula sa kanyang bintana, nakita niya ang lahat. Ang batang tumatakbo. Ang sasakyang hindi hihinto sa oras. Ang nakakabinging tunog ng pumiprenong gulong. Isang nakakapanindig balahibong sigaw mula kay Camille. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan
ay kumilos ng kusa. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse at tumakbo ng mas mabilis kaysa sa inaakala niyang kaya niya. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang lahat ng kanyang galit ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang apo, ang kanyang dugo at laman. Itinulak niya si Kaysan ng buong lakas palayo sa daan, habang siya naman ang sumalo sa pagbangga ng sasakyan. Dumating si Stephen sa eskinita sakto para makita ang huling mga segundo ng pangyayari. Nakita niya ang pagtakbo ng kanyang ina. Nakita niya ang pagbangga. Sabay silang tumakbo ni Camille papunta sa lugar na yon. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nadatnan nila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Nakahandusay sa sahig si Doña Laurencia, may dugo sa kanyang noo, at sa tabi niya, ligtas at walang galos, ay si Kaysan na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Niyakap ni Camille ang kanyang anak. "Anak, okay ka lang?" Pero si Kaysan ay nakatingin lang sa babaeng nagligtas sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit kay Doña Laurencia na hirap bumangon. Sa gitna ng gulat at takot ng lahat, hinawakan ni Kaysan ang kamay ni Doña Laurencia at nagtanong sa isang boses na puno ng inosenteng pag-aalala. "Lola, okay ka lang po?" Ang salitang Lola. Ang simpleng salitang iyon na binigkas ng batang minsan niyang sinubukang alisin sa kanilang buhay, ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Doña Laurencia. Ang salitang Lola ay tumagos sa puso ni Doña Laurencia na parang isang kutsilyo. Hindi masakit, kundi isang bagay na biglang gumising sa lahat ng kanyang natutulog na damdamin. Napatingin siya sa bata. Sa mga mata nitong puno ng pag-aalala, walang bakas ng galit o takot. Ang nakikita lang niya ay purong kabutihan. Pagkatapos ay napatingin siya kay Camille na nakayakap ng mahigpit kay Kaysan at kay Stephen na nakatayo sa tabi nila. Ang mukha ay pinaghalong galit at pag-aalala aram sa kanya. Ang pamilyang pilit niyang sinira ay nasa harapan niya ngayon, buo, at nagligtas pa sa kanya ang bunga ng kanyang kasalanan. Ang bigat ng 5 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. At doon, sa gitna ng maruming kalsada, sa harap ng mga taong kanyang sinaktan, bumuhos ang mga luha ni Doña Laurencia. Hindi ito mga luha ng sakit mula sa kanyang mga sugat, kundi mga luha ng pagsisisi, isang uri ng pag-iyak na matagal na niyang hindi ginagawa, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Patawad," humihikbing sabi niya, nakatingin kay Camille. "Camille, anak, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko." Natigilan si Camille, ang babaeng buong buhay niyang kinilala bilang isang halimaw na walang puso ay umiiyak ngayon sa harapan niya, humihingi ng tawad. "Patawarin mo ako, Stephen," sabi pa ni Doña Laurencia, lumingon sa kanyang anak. Nabulag ako ng takot at pride. Patawad, anak." Ang ospital ang naging saksi sa mga sumunod na tagpo. Habang ginagamot ang mga minor na sugat ni Doña Laurencia sa isang tahimik na sulok ng waiting area, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Stephen at Camille na mag-usap. Walang sigawan, walang sisihan. Ang naroon lang ay ang bigat ng 5 taong nasayang. "Patawarin mo rin ako, Camille," mahinang sabi ni Stephen. "Dahil naniwala ako, dahil hindi kita ipinaglaban." Umiling si Camille, mga luha ang namumuo sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko rin. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Dapat lumaban ako." Hinawakan ni Stephen ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, ang paghawak na yon ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi ng isang pamilyar na init. "Pwede pa ba nating ayusin? Pwede pa ba tayong magsimula ulit?" Hindi sumagot si Camille. Sa halip lumingon siya sa pintuan ng emergency room kung saan papalabas si Doña Laurencia na naka-wheelchair.
At si Kaisan na nasa tabi nito, hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola na para bang matagal na silang magkakilala. Iyon na ang sagot. Makalipas ang 6 na buwan. Ang ilaw sa hapagkainan ng mansyon ng mga de Alcazar ay mas maliwanag kaysa dati. Ang dating malaki at malamig na bahay ay napuno na ngayon ng tawanan. Ang halakhak ng isang bata. Nasa kabisera ng mesa si Doña Laurencia. Iba na siya ngayon. Ang matigas na ekspresyon ay napalitan ng malumanay na ngiti. Ang mamahaling bestida ay nandoon pa rin, pero ang mga mata niya ay mas makislap na. Binabasahan niya ng kwento si Kaisan na nakaupo sa kanyang kandungan. Sa kabilang dako, magkatabing nakaupo sina Stephen at Camille. Naghahanda sila ng pagkain. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata at isang ngangiting puno ng pag-unawa at pagmamahal ang kanilang ibinabahagi sa isa't isa. Hindi naging madali ang daan. Ang mga sugat ay malalim at hindi naghilom sa isang gabi. May mga araw ng pag-aalinlangan, mga araw ng panunumbat ng nakaraan. Pero sa tuwing titingnan nila si Kaisan, ang kanilang buhay na tulay sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Naaalala nila kung bakit kailangan nilang sumubok. Lola, basahin niyo po ulit yung part ng dragon, masiglang sabi ni Kaisan. Sige apo, natatawang sagot ni Doña Laurencia. Napatingin si Camille sa eksenang iyon. Ang babaeng minsan niyang kinatakutan, ngayon ay ang mapagmahal na lola ng kanyang anak. Ang lalaking minsan niyang iniwan, ngayon ay ang kanyang katuwang sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Hinawakan ni Stephen ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ito ng marahan. Napangiti si Camille. Naintindihan niya ngayon. Ang tunay na pag-ibig pala ay hindi lang tungkol sa mga pangako sa ibabaw ng burol o sa mga matatamis na salita. Ito ay tungkol sa pagpapatawad kapag nasasaktan. Ito ay tungkol sa paghilom kapag nasusugatan. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataong magsimula muli. Dahil tulad ng isang kanta ng isang bata, ang pag-ibig ay may kapangyarihang gamutin kahit ang pinakamatigas na puso at bigyan ng bawat pamilya ng pag-asang mayroon laging naghihintay na isang bagong simula.